sasagutin. Sir, mayroon ba kayong gustong iparating kay Pangulong Ferdinand Marcos? Yun nga, hinihiling namin na magkaroon ng pagre-repaso dito sa palitan dahil yung mga nakaambang proyekto para sa empleyado at sa network, magkakaroon ito ng delay. Alam naman natin yung proseso, kaya ang panawagan natin mabigyan ng tsansa. At ang hinihiling namin itong tsansa, hindi si Ana po, kundi ang tsansa ng mga empleyado na ma-regular man naman. Yung po ang natin sabihin doon sa hinihiling natin extension, para sa empleyado. Natin na pag nagpalit ka ng GM, hindi lang kurtina ang pinapalitan mo. Mga OICs mo, committees, lahat yung papalitan. At pag nangyari ganun, pagbabalik kami dun sa zero. Mahaba niya. So yun lang po ang aking masasabi. Gaano karami yung mga regular na empleyado sa pag-upo niya bilang GM? Ay, wala pa po. Kasi tumama lang po Pagsisimula pa lang ang regular session. Kasi ngayon, ang regular dyan is nasa 100 plus na lang po. Nasa 120. And then yung ating CO is nasa 500 plus. So, nakikita natin, di ba, ang napakalayong panahon na ang tagal na kasi regular, ang last na regular kami, that is 2001. Kami na-regular. 2001 pa? Oo. Sumunod na wala na. Ako, 9 years na delay yung organization namin, dapat umusad na yan. Napakatagal na panahon na. Magsitan tayo, iba nga, nakakamatay na yun. Magre-retire na si OS. Ibig sabihin niya na politika ho? Yes. When you say na politika, sa paano ba? Kasi kung pag-aaralan mo, ang aming GM Ana, hindi naman siya ordinaryong tao lang na ilagay lang dyan ng kung sino-sino. Appointed siya ng Pangulo, pirmado ng Pangulo ang kanyang dokumento. At ako'y naniniwala kami sa anay ng PIDEA at mga kasamahan ko ng empleyado na effective siya bilang isang leader, hindi lang general manager, isang leader masasabi. Dahil siya yung magiging katuwang ng naming mga empleyado at ng state network sa pagresolba sa malalim na problema at bulok na sistema ng istasyon. Kumusta po si Ma'am Stora ngayon? Wala na siya, nag-resign. Is it safe to say na politika pwede niyo po sabihin sa akin? Sa aking personal na opinion, na politika. Thank you, Vice. Magandang umaga pong muli sa ating lahat. Ating pong pakinggan ang aming pong statement kung bakit po nabuo ang press con na ito at kung ano po yung pinaglalaban namin. PTB4 employees, buo ang suporta sa sinibak na GM Ana Puod. Nagpahayag ng suporta ang PTB4 employees or ang People's Television Employees Association PTEA sa sinibak na Station General Manager na si Annalisa Puod dahil sa maayos itong pamamalakad sa network, malasakit sa kapakanan ng mga empleyado at ang suporta sa kanilang mga inisyatibo. Kami ang People's Television Employees Association kasama ang iba pang empleyado ng PTB4 mula sa iba't ibang departamento, provincial stations, ay humihiling para sa pananatili sa pwesto ni General Manager Ana Puod. Sa maikling panahon na siya ay nasa PTB4, naipakita niya ang kanyang pagmamalasakit, commitment at kakayahan sa pagpapatupad ng mga kinakailangang pagbabago sa government TV. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Puod sa pwesto noong Hunyo 2023 at dala niya ang higit 20 taong karanasan sa broadcast industry. Kabilang sa mga nagawa ni Puod sa PTB4, ang doble ng bilang ng mga programa na kasalukuyang umeera sa istasyon, ang pagbaba ng replay rate sa 19%, ang pagtaas ng network reach to 242%, ang paglulunsad ng Congress TV, isang digital free-to-air channel para sa mga content ng Kongreso,
ang e-sport national competition Unity League at ang PTV Sports Channel. Bukod sa pagpapabuti ng kalagayan ng PTV4 sa larangan ng content at lawak ng sakop, si Puod ay nakatutok din sa kalagayan at estado ng benepisyo ng lahat ng PTV4 regular at contractual employees, kabilang na ang 20 taong nabimbing reorganisasyon at regularisasyon ng mga empleyado. Tiniyak ni Puod na ang mga on-contract of service employees ay magiging miyembro ng pag-ibig sa SSS. Ang pagbabago sa pamumuno sa puntong ito ay magpapabagal sa tagumpay ng mga inisyatibong ito. Sa larangan ng infrastructure development, sa ilalim ng pamumuno ni Puod, ang transmitter stations ng PTV4 ay napadami mula 17 hanggang 21. Bukod sa mga hakbang upang maiayos ang administrative, operational at financial positions ng network, matigas ang paninindigan ni Puod para sa maayos na paggamit ng kakaunting resources ng network at sa paghabol sa mga gumawa ng korupsyon sa istasyon. Walang duda na siya ay kasing committed ng administrasyon sa pag-alis ng katiwalian sa gobyerno. Buo ang suporta ng PITEA kay Network General Manager Puod dahil sa kanyang malinaw na plano para sa TV station. Sa kanyang kasipagan, kapasidad at makipag-ugnayan sa mga organisasyon at institusyon na makakatulong sa PTV4 at sa kanyang paninindigan laban sa korupsyon at pang-aabuso sa serbisyo. Higit pa riyan, siya ay may tunay na malasakit para sa kapakanan ng kanyang mga empleyado sa PTV4. Kasama ang karamihan sa mga regular at contractual na empleyado mula sa head office hanggang sa lahat ng provincial stations, naniniwala ang PITEA na ang kapasidad, kakayahan at commitment ni GM Puod sa pagtiyak na magagawa ng PTV4 ang kanyang mandato at mapagsilbihan ang taong bayan ay malaki ang naitulong upang maiangat ang reputasyon at kredibilidad ng government network. Umaas ang PITEA na ang Malacanang sa pamamagitan ng PCO ay babawiin ang desisyon nito na palitan si Puod sa kasalukuyang director po siya ng migrant workers. Maraming salamat. Ang PITEA ay nakikiisa kay General Manager Ana Puod sa labang ito. Maraming salamat. Bago lahat, magpapasalamat muna tayo doon sa mga tumulong sa atin kung bakit nagkaroon tayo ng press con, no? Dahil unang-una na sa Kamagpe, yung Federation po ng mga GOCC at sa National Alliance for Broadcast Union, NABO. Maraming salamat sa tulong ninyo. Saka sa mga empleyadong nag-contribute din para magkaroon tayo ng press con ngayon. Yun na po. Kung meron po kayong mga katulungan, pwede mo natin simulan. Sir, anong dahilan na ibinigay sa inyo ng Malacanang bakit pinalis si GM Puod at ipinalit si Tony Retrero? Parehas po tayo ng tanong no? Dahil bakit papalitan ang isang performing general manager? So hindi namin alam kung anong criteria kasi kung pagbabasihan kung corrupt, hindi po corrupt ito. Kung performing at bilang bahagi ng workforce ng PTV4 ay hindi namin maapuhap dahil kung gusto yung pagbabago, nakikita natin ngayon yung pag-angat ng istasyon. Katunayan, marami nang nakakakilala sa PTV4 dahil sa pamumuno niya. Yun po, pares po tayo ng tanong, ulitin ko, hindi namin alam kung anong kriteria ng PCO para sabihin ay mas mapapaganda pa ang sitwasyon ng PTV4. Bakit nagpalit? Sir, one last from my end. Tama bang sabihin na ayaw nyo kay Tony Retrero sa kabila ng siya igaling din sa Channel 4? Ay, wala pong ganun. Wala tayong pinag-usapan ditong ayaw o gusto. Hindi, ang pinaglalaban dito po namin yung napakahabang panahon na hinihintay namin magkaroon ng regularization.
So, alam naman natin, pag nagpalit ng general manager, hindi lang kurtina pinapalitan yan. Department heads pinapalitan yan. Lahat-lahat, pati committee. Eh, saan mapuputan yung reorganization na yan? Mahabang proseso ang reorganization. Bago kami nakarating dito, mahaba ang proseso. Kaya ngayon, kung magpapalit, isa-alang-alang sana yung kapakanan ng mas nakakaraming empleyado, hindi lang dito sa main office, pati po sa mga probinsya, na nakatutok ngayon sa mga darating na araw tungkol sa development dito. Nakausap niyo na ba si Secretary Shelo? Hindi pa po. Binabanggit nyo rito sa statement nyo na may yung may mga tinatanggal na kagwalian sa pag-abot gusto gumagawa ng korupsyon sa istasyon. Anong particular dito? Tungkol po sa mga korupsyon, no? May mga nasampa na po tayo sa ombudsman. Katulong kami ni GM Ana sa paghabol doon sa mga may mga anomalya sa istasyon, no? At yan naman, nandun na sa ombudsman, bilang respeto po sa proseso, hindi kami pwedeng magbigay ng iba pang detalye. Pero ang sigurado po ay nasampahan na po ng mga kaso ang may mga katiwalian. Gaano ka totoo na may malaking suwento na papasok sa PTV4 na abot daw sa 1 billion piso at mukhang isa ito sa dahilan bakit tatanggal si GM Ana? Yung project na yan, bago pa man po pumasok si GM Ana, nandyan na. Dahil yan po ay kasabay po ng tinatawag na modernization, kasabay ng digitization ng bawat istasyon, alam natin yan, digitization. So, yung mga analog transmitter natin, papalitan ng digital, at the same time, state of the art, no? So, yung project na yan, ay dumalo yan dahil doon sa modernization. Totoo po yan na may project na yan, at kung hindi ko masyado alam ang detalye sa likod niyan, ano? Kasi ang dinidepensa talaga namin dito ay ang welfare ng network at ng lalong-lalo na ng empleyado. Dalawang beses pong nabanggit ninyo yung salitang corruption in relations to sa tanong ni Alan. Dalawang beses na binanggit po ninyo yung salitang corruption. So, kung may nakita ho siya yung corruption sa loob ng PTV4, hindi kaya maaaring pwede bang sabihin na may nasagasaang mga regular na empleyado o matatagal ng mga empleyado ng PTV4 kaya naging dahilan sila yung gumawa ng hakbang para mangyari ito sa kanya? Posible po yan. Posible po yung ganong sitwasyon. Normal na naman, pag naglilinis ka, binubungkal mo yung mga dumi-dumi sa gilid. Normal na nasasagasaan ng ganon. Bakit po ninyo nasabing posible? Sa lahat ng ahensya po, pag meron namang pagbabago, may mga umaara dyan. So yung proseso na yan, generally speaking, ganun bibigkas natin dito, dahil kung ano man yung mga nabanggit yung kaso na naisampa, hindi pa nga po natin pwedeng talakayin ang mga detalye na yan kung mas pagkakaroon. Hindi naman pagtalakay doon sa laman ng mga kasampang kung ano man kaso, kung ano man ahensya. Magbigay nga ako kayo ng isang halimbawa, na isang klase doon ng korupsyon na nagpugat kayong pagkakadiscovery ni GM po. Yung kahit isa lang po, hindi naman po makaka-apekto doon sa tinatalakay na isang judicial. Anong particular? Parang isang particular lang. Nasa panahon niya, insidente. Para mas klarado tayo, open po yung COA, no? Nandun yung website ng COA at nakikita yung PTV po doon kung anong klase mga recommendation ng COA, dahil doon din lang naman nagkukuha ng mga rasones kung bakit nakapagsampa ng kaso tayo, dahil sa COA report mismo. So, nandun yun. Makikita yan. Hindi lang isang makikita nyo. So, marami. Opo. Makikita nyo po yan sa report ng COA. Sir, ito, no? Si GM Ana ba ay
may mga nakakabanggang mga managers ng PTV na hindi niya kakasundo at ayaw dun sa ginagawa niya mga programa sa PTV? Meron po. Meron. So, lalo na nung unang-unang dumating siya dahil hindi naman siya nagdala ng mga tauhan niya eh. Yung inabutan niya, yun din ang gumara nun eh. So, ibig sabihin hindi siya nagtanggal on first place. So, ibig sabihin, kung pumasok siya, wala siyang isiningit na kahit sino dahil mas kapati siya doon sa mga yes po. Yung unang pasok niya po, hindi siya nagtanggal. Yun pa din ang nag-functions yung mga middle management. Pero, yun din yung mga nakalaban niya, yung iba doon. Yes po, ang iba doon po. Sir, aside from meron kayong ganitong presko, ano pa yung gagawin ng PIDEA para mahikayat yung or easy man? Pupunta po ba kayo doon or mag-letter kayo kay Secretary? Ano gagawin hakbang ng PIDEA? Continuous naman yung action na gagawin namin dahil ayaw namin masayang yung napakahabang proseso na aming dinaanan. So, mula po kami maging officers, bago na po kasi tumang-grouping officers na to eh. 4 na general manager, ang pang-4 po si GM Ana. So yung proseso na yun, pagdating kay GM Ana, doon tayo nagkaroon ng regularization, yung reorg, no? And other things na nakapalood dyan sa process statement natin. Ayaw po natin masayang yun, dahil kung tutusin nyo 20 years plus na COS, hindi ma-regular. Ngayon yung pagkakataon, bubulan-pus na naman dahil dun sa palitan. Iyon po. So ano po yung mga gagawin? Tuloy-tuloy po, susulat po tayo sa mga kinaukulan, makikipag-usap po tayo sa secretary. So, makikipag-negotiate kami para po naman na inilatag namin, madepensa namin yung welfare ng mga empleyado. So, tuloy-tuloy po lang po kami. So habang wala yan, si GM Nebrida ba ay parang official na siya ng GM ngayon? Hindi po namin alam kung ano ang magiging kalakaran dahil ngayon holiday po, no? Nag-Biyernes, so wala pa kaming alam kung ano ang magiging sitwasyon. Pero hindi naman ibig sabihin, sir, na papahirapan nyo yung bagong GM ngayon dahil habang inos kayo dyan sa... Pag pinahirapan namin ang bagong GM, kung sino nagpapalit dyan, pinahihirapan din namin sarili namin. Actually, naghahanap kami ng kakampi, hindi ng kaaway. Sir, si Rambo Labay, anong dahilan? Bakit tinanggal si Ana po, GM Ana po? Maganda naman ang ginagawa niya sa PPD po. Yun yung ang unang tanong kanina ni Sir, no? Na kami man ay naguguluhan kung anong criteria. Kung ang pangarap ng gobyerno natin ay mapagbuti ang nag-iisang network ng bansa, ay nakikita namin yon sa katawan ni GM Ana, no? Sa pagpapalit, hindi namin malaman kung ano ang pwedeng sasabihin, ito ang gawin natin para lalong gumanda kayo. So kasi wala kami nakikita na ang ibig sabihin na wala sa panahon, lalo na sa kapakanan ng network at ng empleyado, nakasalang yung reorganization, re-evaluation yung kasi hindi namin, nakatenga yan, no? Pinanghihinayangan namin dahil ang haba-haba, yung CNE po namin, 2004 pa eh. Ngayon, magkakapirmahan na lang, ito pa ngayon sa estado namin. So nakapanghinayang, yun din, hindi namin alam kung anong criteria ang paraan ng pagpili ng pagpapalit ng leader ng isang ahensya. Sir, sorry. Na, nung Friday, when it was announced, na kinagulat nyo ba ito o medyo matagal nyo nang nagiginig na may chances na magkakaroon ng changes in leadership? Definitely, narinig na namin. Pero yung lumutang ang ganung pagpapalitan, siyempre nakakagulat eh. Dahil iniisip namin na safe kami. Hindi namin sinasabing safe si GM Ana. Ang safe na sinasabi ko dito, yung safety ng kapakanan ng welfare ng mga empleyado.
Kaya nakakagulat yung ganong klaseng palitan. Sir, would you confirm, meron daw kayong letter addressed to First Lady Lisa Araneta Marcos at ilan po ang pumirma dito? Bakit ho address kay FL yung letter po ninyo? Well, sa ganung pagkakataon ang hinahanap namin ay makakatulong sa amin. So, yun po ang punto doon, no? Sir, meron pa yung binibigay na memorandum dito, no? Nakalagay dito tinatawagan ng pansin si Head Executive Assistant Maria Cristina Stoner ka. May mga impormasyon ba na nakasama ni GMA na sa TV5? Magkakilala ba sila? Magkakasama ba sila? Nag-resign daw to. Pwede bang bigyan kami ng background at ano ba yung informasyon na to na bakit kasama to sa binibigay nyo sa mga well, as of information, dahil yung ano po namin, yung dating hiya po namin parang working in contrast with the interests of the network. So, other things na yung mga development supposed to be, magkakaroon ng problema dahil sa hindi maganda ang working relation with our former hiya. Ganun po ang nakita namin doon. So, other things na sasabihin natin ibang detalye pa, nandun at mayroon din naman kaming pakikipag-usap sana both sides, no? Kaya lang hindi kami nagkaroon ng chance sa makapag-usap sa dating hiya namin. So, tao ba yung GM dito si Stoner Tan? O hindi po. na lang Hindi po. Actually, nauna si GM na pagkatapos siya naman ay from PCO, niligay siya sa amin. Sino po buhay? Hindi po namin alam. O sino po kaya naglagay? Hindi nyo rin alam? Hindi po namin alam kung sino ang lagay sa kanya. Gusto ko lamang pong magdagdag about Heya. Si Heya po, when you say Heya, Head Executive Assistant, dapat katuwang siya ng General Manager sa pagpapatupad ng magandang lakbayin o paglutas at pagresolba sa mga problema ng PTV. Sa mga karanasan po namin, si Heya ay mayroon na din po kaming mga nalaman ng mga ginagawa niya. Hindi po siya nagbabandi, nagta-time in, time out. Hindi rin po siya nakakakompleto ng oras na kagaya ng mga regular na empleyado. At ang totoo po niyan, yung aming general manager, minimuhan niya. At minimuhan niya si GM Ana Buod. At maliban po dyan, mayroon po kami dyan nakasulat, yun pong kanyang mga overspending RFID na kanya pong nagastos. At yung sumunod po na issue dyan, yung nepotism. Yung kanya pong anak ay pumapasok sa amin na wala naman pong ginagawa at gumagamit po ng opisina namin, gumagamit po ng aming sasakyan na hindi po namin alam. So marami po kaming mga bagay na tanong, pero hindi po namin alam kung bakit. At sa totoo po niyan, naalala ko yung ino-launch natin na Bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, marami po kaming inaasahan na pagbabago sa aming mahal na istasyon. Ako po ay magtatatlong dekada na rin sa PTV. Marami na rin po akong karanasan. Mahabang panahon na rin po ang aking nilakbay, naghihintay, nananalangin na magkaroon kami ng isang matinong leader na siya pong makakasama namin sa paglutas at pag-abot ng matagal na naming pinapangarap sa network. Ngayong dumating na si GM Ana Puod at nasaksihan namin po sa maiksing panahon ng kanyang pag-i-stay, marami po siyang magagandang ginawa, maraming nagawa at gagawin pa.
Kaya nga po ang tanong din namin, katulad ng tanong ninyo na hindi po namin alam ang sagot. Bakit sa kabila po ng kanyang magandang performance, siya po ay inalis? Kaya po, nananawagan ako sa iyo, mahal na Pangulo, tulungan niyo po kami. Dapat maramdaman niyo po yung hinaing namin. Kung paano po kami nagkaroon ngayon ng disappointment, paano na naman ang PTV, paano na naman ang mga empleyado. Sa matagal namin pong pinapangarap na magbago ang matagal na mga COS, hindi po ma-regular ang maliliit na sweldo, ganun pa rin. Sa pagdating po ni GM Ana Puod, nagkaroon po kami ng liwanag, ng pag-asa na makakamit po, magtatagumpay kami at magkakaroon po ng success yung lahat po ng aming mga gustong mangyari bilang individual. Ngayong tinanggal nyo na po si GM, papaano na po kami na umaasa sa matagal na po namin gustong mangyari? Tulungan nyo po kami. Sana maramdaman nyo naman po yung aming hinaing. Kung ano po yung gusto naming mangyari pa sa buhay namin bilang isang maliliit na empleyado. First time po namin ipaglaban ang GM na ganito, na manatili sa amin. Dati po ang pinaglalaban namin, tanggalin nyo ang GM na yan sapagkat hindi po maganda ang kanyang ginagawa. But this is the first time na ipaglaban namin ang isang general manager manatili sa PTV. Ma'am, you think may kinalaman nga yung issue na nakita dito kay Kea, kaya napatalsik si GM? Sorry. May Sa ginalaman. inyo ba may connection yung pag-resign ni Stoner Tan? Sabi nyo nga, binubumuhin pa si GM Ana Puod sa pagtanggal sa kanya ngayon. Yes po. Dahil doon pa man po, ay galit na po siya sa union. At isa po sa nagiging issue ngayon, ang pagiging malapit ng PITEA sa management. Lahat po tayo, ang pangarap natin magkaroon ng kaayusan. At ang kaayusan ay magyayari at mag-uugat kung tayo ay nagkakaisa. Ang isang opisina na hindi nagkakaisa ang empleyado at management, kailanman hindi po magkakaroon ng success ang lahat ng gusto nating mangyari. So, ibig sabihin, mas malakas si Stoner Tan sa Malacanang kaysa kay GM Ana Puod. Yun na nga po ang pinagtataka namin. Bakit nananatili silang bulag? Ano po ba ang batayan nila sa pagpili ng isang totoo at effective na leader? Long clarification lang ano, kasi ang pagkakaalam natin kapag nagtalaga ng isang area, supposed to be talagang partner sila ng GM, di ba? Dahil yun yung trusted na tao niya. So ibig bang sabihin itong si Stoner, hindi tao ni GM Puod? Inilagay lang ng Malacanang. Wala, ganun po yun, no? At alam natin kasi pag Heya is, ano siya eh, katulong siya eh, assistant siya eh. Kumbaga, siya ang taga-kumpleto ng kulang ni GM eh. So, ganun dapat yung workflow, no? So, sa pagkakataon to, hindi po ganun yung flow nung nakakita namin. So, nung sampahan niyo siya ng kaso, nung nireklamo siya with the blessing of GM Ana. Yung ano po, yung sa civil service po, yun ay administrative. Opo, sa ano yun, sa union lang yun. Wala, yun yung busting po yun. Okay. So, muli magpapasalamat kami sa presensya niyo lahat, no? At sa malaking tulong din sa amin to, no? At ayaw din naman namin na naglalabas ng kalsada at nagsisigaw. Mas maganda siguro sa ganitong pagkakataon na nagpapahayag namin yung sitwasyon na to dahil maaaring hindi lang kami ang ganitong sitwasyon. Makatulong din sa iba, lalo na sa grupo namin sa Kamakpe, sa Nabo. Nandito rin may representa tayo ng Nabo sa Kamakpe at muli salamat sa kanilang pagtulong sa amin, no? Dahil mas malaki pundo nila kaysa sa amin eh. Maraming salamat po sa inyo lahat, no? At kaya po kami nandito is para manawagan din talaga at makarating ng mas mabilis sa ating Pangulong Ferdinand Marcos
yung aming mga saloobin, hindi pa sarili lang to. Ito ay para talaga sa buong kaemplyaduhan ng PTB4. At saka sana, at saka sa mga GOCCs na kasama namin, no? Siguro ito yung magiging simula ng aming laban. Sabi nga namin, aming nagtanong nga doon na after nito, ano, what's next? So hanggat di kami dinidinig ng aming Pangulo, tuloy-tuloy po namin gagawin to. Bahala na po kung sa kalsada, kung sa Malacanang. Sa ngayon po, inupuan po muna namin to ngayon. At kung di namin makuha sa upuan, ika nga, bahala na po. Sir, may possible ba na mag-boycott kayo? Well, dahil nga sa ito ay pangunahing network ng bansa, so parang napakahirap. Baka kami mapunta na sa kulungan. Tayo po, kahit naman tayo may hinaing, gagampanan natin tungkulin natin bilang empleyado. No? Ganun po ang gagawin namin. Hindi ko narinig kung meron na kayong sulat sa Malacanang after nung pagsibak sa kanya. Anong unang na ginawa na ninyo sa pamamagitan ng koordinasyon o pag-meeting kung meron man with Malacanang kasi sa kanila nanggaling yung order? Ito po yung first time natin na action, no? Nakikipag-coordinate kami ahead of time sa mga sa Malacanang, pero yun ay noting lang the situation kung ano man maitutulong sa amin, pero ito yung pinakaunang aksyon na ginawa namin. Dagdag po namin, tawag nito, hindi po naman darating po na mga kalsada Kamerwat kasi sa laki po ng tiwala namin sa Pangulong PBBM ay tawag nito, mapapakinggan po kami. Kasi po, ang galit siya sa mga taong kurap, ang aming GM po hindi po kurap, wala pong ginawa kundi para mapabuti ang mga empleyado at mapalakas po ang aming network. Yun po kanyang tinututukan. Saka dadagdagan ko lang po at ang aming GM, ang unang-una niyang kinausap diyan na para mapaayos ang welfare ng mga empleyado, GCG, civil service, hindi niya po tinigilan yan. Ngayon, ang tanong namin, napakabilis. Bakit po ganun kabilis ang pagpapalit sa kanya? Napakagaling po natin Pangulo, lalo-lalo lahat po ng kanyang mga kabinet at magagaling po yan. Alam po nila na galit po sila sa mga taong kurap. Panahon na po, nananawagan po kami, mahal na Pangulo, nagtataka po kami, bakit po nun po kabilis? Ulitin po namin, wala po ginawang korupsyon ang aming GM Anapuon. Mayroon po kaming karanasan noon na umupo ang mga nakaraang mga general manager, wala po silang ginawa kundi bumiyahe ng bumiyahe. Yan po ang totoo. Maraming salamat po. May last sasabihin lang po ng aming chairman. Muli po, inuulit ko lang po yung mga tulad na nabanggit nila. Nananawagan po kami sa ating mahal na Pangulo na sana po pagtuunan niyo po ng pansin ng mga hinaing ng mga tao. Hindi dahil po, wala po kami kinikilingan dito. Ang tinitignan po namin, yung mga empleyado na matagal na naghihintay ng pag-asa at pagbabago. Ito pong pamunuan namin ngayon at pagtanggal kay GM, siya po yung nakikita namin gagawa nun eh. Kaya hindi po kami, wala po kami kinikilingan. Ngayon po, yung reorg po na hinihintay nila, 9 years na po delay yan. Ngayon po si GM Ana, siya lang po ang nagkaroon ng pagkakataon para tumuloy po yan. Doon po naghihintay yung mga tao, kaya po humiling po kami sa Pangulo na naway matutukan niya po ang sitwasyon ng PTB para po sa nakararami, hindi puro para sa ilan-ilan lang po. Maraming salamat po. Ulitin ko lang po kami po sa hanay po ng PITEA ay nananawagan din sa aming mga kasamahan sa hanap buhay. Tulungan niyo po kami na masugpo
ang laganap ng korupsyon sa aming mahal na network. Hindi po namin kaya ito kung hindi niyo po kami tutulungan. Nais nating lahat na maayos. Kaya po, maraming salamat sa inyong support, sa patuloy po na pag-alalay sa amin. God bless everyone. Okay, maraming salamat po. Sa inyo lahat. Thank you.